nagsingawan na po yung mga baho ng mga opisyal, previous and present, dahil po sa issue ng mga ghost projects sa flood control. Ngayon, yung tinanggal mga kababayan na engineer, district engineer sa Bulacan, yung naunang sinibak, sumikat pala to noong panahon ni Digong. Bulacan engineer promoted to Josie post during Duterte's time, base po sa napag-alaman sa investigasyon ng Congress kanina na nag-promote si Mark Villar, kaya pala tahimik doon sa Senado. Yan Mark Villar promoted DPWH engineer tied to Bulacan flood control controversy. Sabi dito, So is it safe to say na siyempre, dahil tinitignan ninyo yan, pag nakita ninyong kumpleto, i-release niyo yung certificate. Nagbabagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu ng lipunan. Pulsa, opinyon, banat at paglalantad sa katotohanan. Pulsa, what you see is what you get. You decide. itong mga kababayan si Dante Maravillas, Bicolano vlogger, broadcast journalist from Albay. Nagsingawan na po yung mga baho ng mga opisyal, previous and present, dahil po sa issue ng mga ghost projects sa flood control. Ngayon, yung tinanggal mga kababayan na engineer, district engineer sa Bulacan, yung naunang sinibak. Kasi di ba may utos kahapon si DPWH Secretary Vince Dizon na lahat ng opisyal ng DPWH from USEC hanggang sa mga district engineers sa buong bansa dapat na mag-resign, mag-submit ng courtesy resignation. Pero nauna na po ito na district engineer ng Bulacan kasi doon na-discover yung mga guni-guning flood control projects. So nauna na yun na nasibak yung engineer mga kababayan na kayang magpatalo ng 300 million, sabi ni Ping Lacson, si Engineer Alcantara. Sumikat pala to noong panahon ni Digong. Bulacan engineer promoted to Josie post during Duterte's time, base po sa napag-alaman sa investigasyon ng Congress kanina na nag-promote si Mark Villar, kaya pala tahimik doon sa Senado. Yan Mark Villar promoted DPWH engineer tied to Bulacan flood control controversy. Sabi dito sa usapang Kongreso, from tahimik yan to dawit yan. Kaya pala kinukondisyon na yung isipan natin ng mga DDS. At si Sara Duterte mga kababayan, sinasabi na ang investigasyon daw na ginagawa ngayon, ang intensyon para siraan yung mga Duterte. Kaya pala yung mga kilalang tao nasabit dito sa flood control project na mayagpag nung previous administration. Ibigay ko sa inyo yung buong ulat mula sa Manila Bulletin. Yan sabi dito sa Manila Bulletin, Bulacan engineer promoted to juicy post during Duterte's time. Ayon sa napag-alaman ng mga congressmen na nagsasagawa ng investigasyon sa Congress. Sabi dito po, grilled during the House Infrastructure Committee hearing na ginawa kanina, si dating district engineer Henry Alcantara is being tagged for signing off payments to contractors for non-existent and substandard projects in Bulacan, including those that President Marcos publicly branded as fraudulent or incomplete. Kaya niyang magpatalo ng 300 million, sabi ni Ping Lacson, sa casino po, at inamin niya. Yan Tinanong ni Congressman Abante, sino ang nag-assign sa iyo to be district engineer? Sagot ni Engineer Henry Alcantara, the former DPWH Secretary Mark Villar, Your Honor. Pinag-utos ng ating Pangulo. Top to bottom cleansing, courtesy resignation, lahat ng opisyal para makapagpili po ang mga matitino. Kasi nga po, sabi ni Ping Lacson, pinamumugara ng mga sindikatong kriminal ang DPWH, Departamento ng Pagnanakaw ng Walang Hanggan. Sabi dito sa balita, Deputy Speaker in La Union, 1st District Representative Paulo Ortega V underscored the need to establish what he called Alcantara's origin story, given the pivotal role he handled. Sabi ni Congressman Ortega, Sir, it was stated on record that you rose from the ranks. Nag-umpisa kayo job order until your current position. Tama ba? Sagot ni Alcantara, yes sir, who also acknowledged working as assistant district engineer in Nueva Ecija in the past. Ortega then zeroed in on the timeline as he sought to establish the precise years when Alcantara held sway over Bulacan's public works. So tanong ni Ortega, anong taon kayo nasa Bulacan? Sagot ni Alcantara,
2019, Your Honor, he later confirmed that his assignment in the province is stretched until June 16, 2025 or when he was transferred. Ortega noted that Alcantara's tenure coincided with a period when billions were being poured into infrastructure under former President Duterte's Build program. So yung build ni Digong, ghost pala, mga guni-guni. Pagkatapos, hanapan ninyo ng flood control projects, yung present administration. Mas marami yung flood control projects, 13,000 flood control projects, 13,000 plus. Nasaan na yon? Na napakarami. Ito na mga kababayan, biglang napikon yung ating Pangulo kasi isinisisi sa kanya yung baha. Ito tuloy sumabog sa pagmumuka mga kababayan ng mga opisyal ng DPWH at mga DDS. Mas matindi pala sa previous administration. At itong mga sangkot, sila yung nag-promote, sila yung promotor. Paano na kayo ngayon mga DDS? Ano na, Mark Villar? Timing lang. Kaya magduda na kayo, mga kababayan, doon sa investigasyon ng Senado. Kung bakit, pag nababanggit yung pangalan ni Duterte, biglang kinakat short ng presiding officer ni Marcoleta. Kinat short si Tito Sen. Tapos sabi ni Jinggoy, focus muna niya tayo sa 2022 to 2025. Tapos si Bato, nang tanungin si Diskaya kung kailan nagsimula na makakuha ng kontrata sa flood control, ang sabihin po na 2016 onwards, biglang natigilan, hindi na nagtanong, tumigil bigla sa pagtatanong, nalulun bigla ni Bato yung kanyang dila, hindi niya expected na sasabihin 2016 onwards, kasi yung kasabwat, mga kababayan, yung salarin, ang nag-promote si Mark Villar at nakakuha ng posisyon nung panahon ni Digong, Bulacan engineer promoted to juicy post during Duterte's time. Sabi dito, during the interpellation of Manila 6th District Representative Bienvenido Benny Abante Jr., Alcantara said that he began working at the department way back in 1994. Matagal na po. When Abante asked whether or not Alcantara's promotion meant that he was close to Villa, the latter said, nag-apply lang po ako. Later still, when Abante confronted Alcantara about the ghost flood control projects that no less than the President discovered, the district engineer did not hesitate in admitting fault on the matter. Sabi ni Congressman Abante, hindi pa tapos pero nakalagay completed na. Kasalanan yan ng district engineer. Tama ba o mali? Sagot ni Alcantara, yes, Your Honor. Sabi ni Abante, yun naman pala dapat talaga kasuhan ka, tama? Tama ba ako mali? Sagot uli ni Alcantara, yes, Your Honor. Handa siya mga kababayan na harapin yung kaso. Yes, Your Honor ng yes, Your Honor lang. Huling-huli po, Cornet, nakita na ninyo. Matindi, mga kababayan, ang pinagagawa nitong mga taong ito. Ngayon, iparinig ko sa inyo yung pagtatanong ni Congressman Joel Chua kay Engineer Alcantara. Kasi lumalabas mga kababayan, yung mga projects, hindi man daw ini-inspeksyon kasi may presumption silang regularity. Ibig sabihin, ang presumption nila, pag nakita yung papel, tapos na yung project. Malinaw mga kababayan na talagang ang intensyon, kumobra lang po. Wala nang uri-inspeksyon kasi alam nila, wala man in-implement. From the very start, ganon katindi yung sindikato, mga kababayan. Yung na-discovering project na mga guni-guni ni President Bongbong Marcos. So ito, pakinggan natin yung pagtatanong ni Congressman Joel Chua. Sir, pwede ko po bang ipakita dito yung yung Department Order number 42 kung saan nakalagay po dito yung trabaho po ng District Engineer. Ayan po nakalagay po dito na the District Engineer of the following District Engineering Office are authorized to approve plans, POW, and ano ba yung POW? Program of Works, Your Honor. Program of Work, and ABC. Ano po yung ABC? Approved budget for the contract. Ano ba? Approved budget for the contract. Approved budget of the contract, as well as procure and implement project costing 100 million pesos. Now, ito pong 100 million pesos, di po ba tinaas na po ito? Yes, Your Honor. It's, So magkakano na po ang threshold na hawak po ninyo? 150 million po. So 150. So meaning to say, lahat ng project na worth 150 million pababa, kayo po ang nagre-release ng pondo. Tama po ba yun? Hindi po kami ang nagre-release, Your Honor. I mean, nagbabayad po sa project kami Kayo po po. yung nagbabayad. Tama Yes, po. Your Honor. Alright, really, tama po. Okay. So, siyempre po, habang ito pong project ay ginagawa kasama po sa trabaho ninyo,
inspeksyonin yung nasabing proyekto. Tama po ba? Your Honor, somehow, nag-inspect po ako ng project. Somehow. Ganito po, if I may allow to explain, Yes, Your please. Honor. Pakipaliwanag po sa amin. Meron po kasing project in charge. Meron po tayong project engineer in charge of the implementation of the project. Meron po tayong section implementing the projects. They are the sections implementing all the projects, Your Honor. Pero lahat ng project dapat tinitignan mo rin kahit papaano. Tama Yes, po ba? Your Honor. Okay, thank you. So, sa dulo, siyempre, bago tayo magtaw ng bayad or payment, siyempre, meron po dyan tinatawag na final inspection. Tama po ba? Yes, Your Honor. Okay. So, ginagawa mo rin po ba itong final inspection bago ka magbayad? There is a team that's assigned to be the inspectorate team. They are the one who will inspect the project po, composed of the different section chiefs, and as head of the inspectorate team is the assistant district engineer, Your Honor. Okay. Engineer, may pakikita po ko sa inyo, Department Order Number 99. Ito po, dito po nakalagay po dito, the certificate of completion shall be issued by the District of Engineer in the case of project implemented by the district office. So, sino po nag-i-issue ng certificate of completion? Kayo po? Yes, Your Honor. Okay, so bakit po kayo mag-i-issue ng certificate of completion kung hindi po ninyo in-inspection ito na ito pong project na to ay tapos na? Your Honor, it is the attachment of the certificate of completion is based on the certificate of final inspection conducted by the team. So, ang ibig po ninyo sabihin, nagbe-base lang kayo ng pag-i-issue nyo ng certificate of completion base sa attachment at hindi po base sa inspection na ginawa po ninyo. Yes, Your Honor, because Matindi. I presume So, lahat po ganun na ginawa ninyo? Kahit na isa, wala po kayong tinignan? meron naman, Your Honor. Meron naman. Yes, Honor. So is it safe to say na siyempre, dahil tinitignan ninyo yan, pag nakita ninyong kumpleto, i-release niyo yung certificate of completion. Pag may nakita naman po kayong defect, hindi muna ninyo i-release yung certificate of completion at patatawag ninyo yung contractor para remedyohan to at ayusin. Tama po ba? Your Honor, the process po I just want to explain po, Your Honor. Meron po kaming team na nagva-validate doon po sa mga defects po na bago po inspeksyonin ng final inspection team, sila muna po ang magbabalidate po ng mga defects if ever meron po. So hindi po ninyo tinitignan lahat. Hindi, Your Honor, hindi po. Matindi Basta talaga. issue lang kayo, naniniwala kayo dun sa papel na binigay sa inyo na kompleto, kaya Sindikato mag-issue talaga na lang to. kayo. Yes, Your Honor, there is a presumed regularity of the documents presented to me, Your Honor. Eh, sige, pagbibigyan po kita dyan. Natawa si Kung Chua. Mr. Chair, alam po ninyo yung sinasabi po kasi ni Engineer Alcantara ay hindi po masasabi natin na hindi po ito maliit na bagay. Kasi po, napakabigat po ng kanyang responsibilidad. Once he certifies, magre-release na po ng payment, yung pera. So yun po yung nagiging basis, yung certificate po niya, yun po yung nagiging basis ng releasing po ng payment. Kaya, alam po ninyo, no less than the good president went to Bulacan personally to visit the project. At ang ating pong Pangulo mismo ang nagsabi na substandard daw po itong proyekto. Ito po yung release po ng inquirer at sinasabi po perfect example of abuse. Ito po ba under po ng engineering district ninyo? Yes, Your Honor. Now, so, nare-recognize po niyo itong proyektong to na binabanggit ng ating Pangulo. Hindi ko po masyadong matandaan, Your Honor.
Hindi mo man na masyadong binibisita. matandaan. Okay. May papakita po ko sa inyong kontrata, Mr. Chair. Mr. Chair. Binibisita casino. Next slide, please. Meron po ditong kontrata, contract agreement between DPWH Bulacan 1st District Engineering Office. Next slide, please. Next slide. Before proceeding to the next slide, Ito po. Pakinggan po muna natin itong video ng ating presidente. Wala, talaga 220 meters, 55 billion. Completed ang record ng Public Works. Walang ginawa, kahit isang araw hindi nagtrabaho, wala kang makita, puntahan ninyo, wala kayong makita kahit na ano. Tuloy-tuloy ang pagbaha doon sa kabila. So, yes. If all of these projects were properly executed and implemented, ang laki nang nawala na problema sana sa atin at sa mga taong bayan. At saka mas magiging maayos hanggang irrigation, hanggang water supply, fresh water supply for household. Pero ito yung ginagawa nila talagang nakakapinsala pa sa mga local residents. So yes, no, I'm not disappointed. I'm angry. Ano pong comment po ninyo dyan, Engineer? Yes, tama naman po ang Pangulo. It's really disappointing. At ako rin po mismo, bilang district engineer, I was really surprised by the findings of the President because if I may explain to you, Kapatid po kayo, nagalit din. yes sir, Paano pong galit? Galit na galit din kayo. yes sir, there was instances after the, I think that is August 7, 5 p.m. pinatawag ko po yung mga dating kasamahan ko and I asked the district engineer at the time, who is my former assistant district engineer, and the section chief implementing the project. Sabi ko, why it happens? Because all your signatures is attached on the documents. So hindi po kayo yung nag-implement nun? Hindi po kayo yung district engineer at that time? Actually sir, kalahatian lang po ang inabutan ko ng final payment. Hindi po ako nag-final payment po. Okay, sige. May pakikita po ko sa inyo, isa pong yung contract agreement po. Ito po. Between the DPWH and Sims Construction Trading worth, kano ba ito? 55 million 730. At yung po sa baba, mayroon po nakapirma dito in the name of Henry Alcantara. Sino po itong Henry Alcantara na nakapirma po dito? Opo, Your Honor. Okay, pirma po ba ninyo ito? Would you confirm that this is your signature? I think yes, Your Honor. Okay. So, nung time na, ito yung pinakita po natin kanina, ito po ba yung project na, yung kung saan galit na galit si Presidente, at kayo rin mismo galit na galit, sabi ninyo. Yes, Your Honor. Okay, so ito po yung kontrata nun, tama Pero po ba? pirmado Yes, Your niya. Honor. Alright, thank you. Sabi po ninyo, hindi po ninyo galit na galit kayo. In fact, hindi nyo kalahati lang sa inyo. Tama po ba? Yes, Your Honor. Okay. At kung pwede pong next slide, yung bayad. Ito po, may pakikita po ko sa inyo. Ito pong May resibo na. ito po yung Sims Construction Trading. So, ito po yung OR kung saan nabayaran yung Sims Trading in the amount of, magkano to? Initially, 50 labo. Ha? Initially, 43 million
At yung pangalawa pong OR, bilang 43 second million. and final billing, yun po yung balanse. 5 million. So, ibig sabihin, nabayaran po sila. Tama po ba? Yes, Your Honor. I think. So, paano po nangyari yung ba't nabayaran po? Eh, wala naman pong kahit na isa. Ghost nga po eh. Just want to explain, sir, that there was a certification signed by the project engineer and the implementing section chief. Sige, sino po? Sino po? Certification. There is a documents that's the basis of the accomplishment in the public works, and that is statement of work accomplished, signed by the project engineer and the implementing section po. Pero hindi po ba dapat tinitignan nyo muna? Your Honor, as I told you, napakarami pong papel na dumadaan po sa akin everyday at napakarami pong ginagawa. Sabi ko nga po sa inyo, ako naman po yung nag-i-inspeksyon. Natapat po siguro itong mga project. We have, I think, 500 plus projects this 2025. The previous year is around 480 projects. Sige po. All in all, not only plant controls but roads and buildings po, Your Honor. Sige po. Meron pa po isang proyekto na ipakikita po sa inyo. Next slide. Next slide, please. Ito po yung Bulusan Kalumpit. Na ang metro, hindi ginawa. Hindi linagay tapos nasira. Basta't wala na talagang linagay. Pero pag titignan nyo yung report namin, ay dapat completed na ito. Nakalagay ito na inspeksyon na, completed na, walang problema. Tapos, hindi lamang sa hindi yung mga wala, ito naging kasama na parang ghost project na itong mga, hindi lang ito may butas, ano? Ika mo, meron pa. Butas-butas pala itong dike na ito. Dapat buo ito dahil sa report namin completed ito. Bukod pa doon, may question sa kalidad ng ating flood protection dahil yung bakal na nandun sa loob parang hindi na nakapaon sa lupa. Kaya dumadaan yung tubig sa ilalim naman. Pumapasok ang tubig. Tignan naman ninyo. Kailan last time na ulan dito na malakas? Yung bagyo. Yung last time yung bagyo. Yung mga habagat po. Yung habagat dito. Nakita naman ninyo pagpasok namin dito. Tayo lahat, puro parang swamp na ito, hindi na puro tubig lang na makita mo. Kaya dapat Yan po. Familiar po ba kayo dun sa project na yan? I think it's in Kalumpit, Your Honor. Kalumpit. Tama po kayo. It is worth 96.4 million river protection structure in Bulusan, Kalumpit, Bulacan. So, ito po yung contract agreement po. May pakikita po ko sa inyong contract agreement. Ayan po, yung contract agreement between the DPWH, duly represented by Henry Alcantara and St. Timothy Construction Corporation. Doon po sa next page, may pangalan na naman po muli na Henry Alcantara at sa ibabaw po nun may pirma. Do you confirm that this is your signature? Yes, Your Honor. Okay, thank you. Next. Tanong ko po, ito po ba yan na nabayaran? Yes, Your Honor. I think nabayaran po. It's my, Saan napunta yung pera? Matindi. it was paid to the contractor, yes, Your Honor. Grabe. Meron pa po ko isang pakikita. So, Matinding nakawan po. Another project, ito pa po. Jack, meron doon sa kabilang dulo, hindi masyado mapunta kundi tayo magbangka. Nandyan sa kabilang dulo, butas na naman, hindi na pero nagkaroon yan, nasira o hindi po? Never nagkaroon. Hindi talaga, hindi ginawa. Eto na naman, the same thing. Pag Hindi titignan mo ginawa, yung Ghost. report sa atin, completed lahat. Meron na yan. Tapos, ito na naman yung quality. Madaling makita.
hawakan mo yung semento dito. Unang-una yung semento, ganyan lang kakapal. Eh dapat 18 centimeters. 18 cm, mga 18 inches. Parang kalsada. Dapat ganyan kakapal. Ganyan lang ang nandyan. Pag subukan nyo mamaya, hawakan na nyo sa kamay, kayang durugin. Malabnaw yung Grabe. semento na ginamit. Nagtipid sa semento, nagtipid sa... tapos, meron dapat desiltation. Dapat doon na naman sa kontrata, desiltation, dredging, completed. Tignan naman ninyo, paano magiging completed yan? Tignan ninyo. May isla sa gitna. Tinutubuan na ng damo na napaka... Tindi. Masukal na yan yun. Ibig sabihin, matagal na silang hindi nagde-dredge. Although sa report namin, nagde-dredge sila. Ayan na naman. Patahanapin natin yung sinong responsible dito sa gobyerno, sa private. At kailangan managot sila dito sa kanilang ginawa. Managot sila, huwag sila managot sa akin. Managot sila dito sa mga tao dito. Yung mga kahirapan na dinala nila sa mga buhay nila. Okay, sige. Thank you, sir. Ito na naman, same thing. Ano po masasabi po ninyo dito sa proyektong to? Ito po ba under na naman po ng inyong jurisdiction? Yes, Your Honor. Okay, so ano po masasabi po ninyo dito? I do believe, Your Honor, there is a person in charge of everything when it comes to quality. There is a section checking about the quality of materials. to be Hugas used on kamay site, po. Your Honor. Nagpila So to. dito po, galit din po kayo. Yes, Your Honor. Galit na galit din po kayo. Yes, Your Honor. Tita, galit na galit pa po kayo niyan, ha? O, may pakikita po ako sa inyo na kontrata. Same thing. Ito po yung Grabe, ang kontrata, dami. this time under ano ba ito? Wow, Filters. Wow. Aribalo. At doon po sa kanan Wow po, Builders. meron pong signature sa taas po ng pangalang Henry Alcantara. Do you confirm? that Yung this is una your kay signature? Diskaya yon, Yes, Your Honor. Sara Diskaya. So ito po ba ay nabayaran na rin po ba to? I think, Your Honor, nabayaran po. Sa tingin po ninyo nabayaran na? Yes, Your Honor. Okay. So at kayo rin na nag-issue Tindi. ng certificate of completion? Kasi di naman po mababayaran kung hindi naman po kayo mag-i-issue. Hindi ko lang po ma-recall, Your Honor. Eh di po ba kanina pinakita na natin na may authority na mag-issue ng certificate, yung district engineer, di po ba kayo yun? Yes, Your Honor. So di kayo nga po ang nag-issue ng certificate of completion? Your Honor, if I may explain po kung okay lang Sige po. po, sige po. Actually po, ang payment po ng office to the contractor is through LDAP. Bank to bank na po kasi yun. Ang dumadating po sa akin ay Pero LDAP. sino pong pumirma ng certificate of completion? Ako po, Your Honor. Oo, ikaw. Ang, So, yun lang po. Yun lang po. Okay po. That's all, Napalusot Mr. pa. Mr. Chair. Malinaw, kanino tao ito? Mga kababayan si Engineer Alcantara na kaya magpatalo ng 300 million sabi ni Ping Lacson sa casino. Promoted po. Mark Villar. Flood control scam linked to dubious budget insertions under Duterte administration. Yan report ng usapang Kongreso. Duterte Legacy, Manila 3rd District Representative Joel Chua, Chairperson of the House Committee on Good Government and Public Accountability said the flood control project scam is linked to questionable budget insertions under the Duterte administration. Malinaw po. Yan Sabi ni Congressman Joa, noong 2020 mismong inamin ng dating Pangulo Duterte na talamak ang mga ghost projects sa iba't ibang rehiyon ng bansa. Sa madaling salita, hindi bago ang problemang ito. Ito ay problemang namana, naipon at napabayaan. So alam na ninyo kung sino ang salarin, mga salarin po. At ito'y pinapaimbestigahan ng ating Pangulong Bongbong Marcos. May independent commission siya, other than itong sa Congress at sa Senado. Pati nga yung ombudsman, mag-imbestiga na rin daw. Sa latest na balita, sabi ni DPWH Secretary Benz Dizon, ipaparibid daw nila yung mga flood contracts, 15 ghost works found in Bulacan. 15? Di ma'am kasi pwedeng hindi gawin yon. 15 mga ghost projects, ipaparibid. Pero nakobra na.
yung unang budget na nalocate mga kababayan, nakubra na ng mga kontraktor at siya siguradong pinag-ati-atian ng mga nasa likod ng district engineer, pati sigurado mga politiko, kahati mga kababayan, tatakses ng mamamayang Pilipino, hindi makontento sa sweldo. Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream, pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application, anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Naing siya red mix fruit drink. Hindi mo po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry, may anti-cancer properties. O ngayon, yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na ayos niya, Mr. Maravilla. But anyway, ito po pala yung aming bagong product na binibenta online. I am worldwide amazing pure organic barley powdered drink mix from Australia. Negosyo to ng aking anak na architect entrepreneur Riz Maravillas. Ayan po. Kontakin na lang po ninyo siya, Riz Maravillas on Facebook. Ang mga health benefits niya, boost immunity, improves digestion, enhance energy levels, packed with antioxidants, prevent cancer. Sa mga nagana po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab car rental din po kami. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas.